Sa oras ng pagsubok, may kagapay ka. Kapag ang puso'y nangangailangan, may karamay ka. Kasama si Pastor Robert Dulay, maghatid ng pag-asa at pagkalinga sa ating programa. Ito ang AWR 360 Cares. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kababayan. Muli po nagbabalik po tayo sa Adventist World Radio 360 Cares ng 89.1 at nandito po ang inyong lingkod, Pastor Robert, at ngayon po ay live po tayo na ginaganap ngayon ang isang FR Summit dito po sa bayan ng San Fernando, Bukidnon. At ito po ay in partnership with the 89th IB Infantry Battalion ng ating Philippine Army, of course, ng SULADS at ng Adventist World Radio. At kasama po natin ngayon ang iba't ibang mga grupo at mga ahensya ng gobyerno para isulong ang patuloy na kapayapaan. We have around 140 participants, kung hindi pa ako nagkakamali, kasama po ang kanilang mga pamilya. At ngayon po i-feature po natin ang mga kaganapang ito sa ating mga kababayan po na nakikinig. Ngayon po ay March 30, kung hindi pa ako nagkakalim, March 30, 2025. At muli po, tayo ay nagbabalik sa ating Adventist World Radio 360 Cares. At kasama po natin sa atin pong set ngayon ang mayor po, ang mayor po ng San Fernando, Bukidnon. At gusto po natin siyang makasama at i-interviewin po natin siya ngayon. At nais ko pong ipaabot sa ating pong mga kababayan na naabot po ng ating broadcast sa buong Mega Manila, buong Northern Luzon, naabot tayo, Central Luzon, Calakhang, Manila, Laguna, part ng Quezon at buong Mindoro. Sa radyo natin, na live ngayon sa Sablayan, Occidental Mindoro, at sa 89.1 Mabuhay FM sa Rojas Oriental Mindoro at sa Sweet FM sa Gloria. At ngayon po ay nasa background ko po yung backdrop po ng ating pong program ngayon at makakasama po natin sa loob po ng 4 na araw na FR Summit na ito ang Undersecretary po ng Department of National Defense ng ating pong bansa. Walang iba po kundi si Undersecretary Angelito M. De Leon, si General De Leon, makakasama po natin sa susunod na mga araw. However, we're still waiting for his arrival. Ngayon po ay makakausap po natin at makakapanayan po natin mga kababayan, para po sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay na nakikinig po sa ating 89.1, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Nais ko pong ipakilala po sa inyo, at makakapanayan po natin ang ito po yung set natin, live po tayo dito po. Ito po yung area, nagla-lunch po yung ating pong mga participants. At yung iba po ay nandun pa sa labas. Ito po yung venue ng ating pong summit ngayon. Dito po sa Bukidnon, San Fernando, Bukidnon. Makakapanayan din po natin ang leadership po ng 89 IB ngayon. At ngayon po, inais nating makadaupang palad po at makausap po natin ang minamahal po nating mayor ng ating pong bayan ng San Fernando, Honorable Mayor Rogelio Yeke. Magandang hapon po, Mayor Yeke. Magandang hapon po, lalo na sa mga Adventist, si Father Ibrahim Pitugo at si Pastor Robert Dulay, yung natin bisita dito sa former Rebel Summit with the 89 IB, Lieutenant Colonel Antonio Bulao, PA, at saka mga kasama niya, mga military dito, at lalo na sa mga lahat ng mga former rebels nandito sa San Fernando. Natuwa ako, natuwa talaga ako dahil sila na suko na silang lahat para sa kaunlaran ng bayan ng San Fernando. Mayor Yeke, pwede po sa kapakanan po ng ating tagapakinig, tayo po ay national broadcast po ngayon. Live po tayo napapakinggan sa buong kapuluan ng bansang Pilipinas. At ngayon po, nais po naming
inyo pong maipaliwanag, ano po yung nangyayari ngayon dito po sa inyong bayan, dito po sa San Fernando, Bukidnon, sa kasalukuyan, ano po itong FR Summit na ito na ginaganap ngayon? Maganda talaga yung IPAR Summit, lalo na lahat na dito sa aming bayan ng San Fernando ay na-declare ng insurgency free dahil sila na ang sumusuko. Dati maraming sa kabila lahat galing, kaya magulo yung bayan namin. Pero ngayon, ang bayan namin ng San Fernando Bukidnon, nagpapasalamat ako, no? Pinaka-peaceful na talaga. Marami nang naibigay ng mga proyekto dito sa amin. Hindi na matakot yung mga investor, lalo na mga kontraktor, hindi na sila matakot dahil sa pagtulong sa 89th IB na ipanguluhan ni Colonel Bulaw at saka Lieutenant Assista Captain at si Lindagoy, Captain Lindagoy at sa mga opisyal dito, na sila, malapit na sa yung mga sundalo at saka former rebels. Kaya uunlad na siguro yung bayan namin dahil maganda ng mga tulungan na ang pagsasama sa lahat ng taong bayan ng San Fernando. Yes, Mayor, alam po natin na naging kabahagi po sa mga advokasiyang ito, lalo na sa mga pagsurrender ng ating mga FR, yung ministry po ng SULADS, Tama yun. Kaya ang SULADS, maraming naitulong. Sila ang pumunta, lalo na sa edukasyon, nilagyan nila mga edukasyon doon sa kabundukan, pinaano ko. Maraming salamat sa kanila ng mga SULADS, no? At saka yung mga pastor na nagdala, si Pastor Pitogo at saka si Pastor Dulay, magandang naigawa nila dito sa aming bayan. Mayor, ano po yung inyong mensahe? Ano po sa atin pong mga kababayan dito po sa San Fernando? Alam niyo po, live po tayo sa Adventist World Radio Manila, official Facebook page po ng 89.1 FM ng Manila, at ganoon din po live din po tayo sa kanilang YouTube channel. At para po sa ano po yung masasabi po ninyo sa atin pong mga kababayan dito po sa San Fernando? Mensahe po na nais niyong iwanan para sa kanila. Ang mensahe ko, patuloy lang tayo na lalo na sa nag-live dito sa 89.1 sa FM na sa SULADS. Patuloy lang natin tulungan natin ang gobyerno para pumunlad tayo, lalo na sa edukasyon, lalo na sa balak natin na ipatayo ng hospital dito para sa taong bayan ng San Fernando. Yes, so magandang balita po yun, Mayor, na magkakaroon na rin tayo ng hospital. Plano nating na mabigyan ng magandang kalusugan at kagamutan ng pamayanan po ng San Fernando. Mayor, last po na message para sa general audience natin sa buong Pilipinas, sa mga nakikinig. Ano po ba yung pwedeng maipagmalaki ng ating San Fernando? Ano po sa mga gustong bumisita, mga turista? Ano po yung mga pwede nilang ma-expect dito po sa bayan ng San Fernando, dito po sa Bukidnon? Alam niyo po, kilalang kilala ang Bukidnon na isa sa mga tourist destinations. Maganda po ang mga lugar dito. So Mayor, pwede po bang anyayahan niyo, manawagan tayo sa lahat ng mga kababayan na natin at ipagmalaki natin ang mapayapa at maunlad at magandang mga tanawin dito po sa San Fernando, Bukidnon? Totoo yan. Maraming magandang tanawin dito. Ang malaki namin, ito peaceful na talaga, safe na. Pwede na kayo dumalaw dito sa aming bayan, dito sa San Fernando. Yung San Fernando sa Bukidnon, pinaka-center heart ng Mindanao, dito sa buong Mindanao ang San Fernando. Kaya inyaya ko sa inyong lahat na gusto nyong dumalaw dito, safe na talaga ang San Fernando. Marami nang tingnan na maganda na tingnan dito sa amin, lalo na sa tourism namin. Yes po, maraming salamat po, Mayor Yeke ng San Fernando, Bukidnon. At wag po kayong aalis, mga minamahal na mga kababayan at mga tagapakinig. Magbabalik po tayo at makakasama po natin yung mga dato po, yung mga FR natin, ng mga leaders na nandito ngayon. I-interviewin po natin sila. At syempre kasama natin ang 89 IB at ang Infantry Battalion pong ito. I-interviewin din po natin ang kanilang pong commanding office, ang kanilang battalion commander. So maraming salamat po. Magbabalik po ang AWR 360 Cares pagkalipas po ng mensahe ng awit na ito.
Gethsemane was a lonely hill of Golgotha, there to lay down his life for me. If that isn't love, the ocean is dry. There's no stars in the sky, and the sparrows can fly. If that isn't love, then heavens are me. There's no feeling like this. If that isn't love, Even in death, he remembered the thief hanging by his side. Then he spoke with love and compassion, and he took him to paradise. If that isn't love, the ocean is dry. There's no stars in the sky, and the sparrows can fly. If that isn't love, then heavens are me. There's no feeling like this. If that isn't love, if that isn't love, the ocean is dry. There's no stars in the sky, and the sparrows can fly. If that isn't love, then heavens are me. There's no feeling like this. If that isn't love, there's no feeling like this. If that isn't love. Yes, nagbabalik po tayo sa ating pong
AWR 360 Cares. Ngayon po, nandito po tayo sa San Fernando, Bukidnon. At ano po, sinasagana po ngayon ang FR Summit. Ano po, ang pagbabalik loob po ng ating pong mga kababayan na nagpasya na manumbalik sa ating gobyerno, manumbalik sa ating pamahalaan at sa ating Panginoon. At ngayon po, kasama po natin, nandito po sa aking likodan, mga kababayan. Ano po, nais ko pong i-twist yung camera ko para mas wider. So, nandyan po yung mga participants natin. 100 plus sila. As of the record today, mamaya i-confirm ni Battalion Commander ano po yung bilang po ng ating mga FR dito na ngayon po ay nagbabalik loob at nakikiisa sa programa ng gobyerno para sa kapayapaan, para sa kaunlaran ng ating bansa. At yes, ibabalik ko lang po yung camera ko, mga kababayan. Ano po, sundan niyo po kami, ipanalangin niyo po at suportahan po natin ang programa pong ito at lalo tigit yung ating mga kababayan na sila po ay talaga pong nagbabalik loob sa ating pong gobyerno at syempre lalo tigit sa ating pong Panginoon. Kaya inyo po kaming samahan, mga minamahal na mga kaibigan at mga kababayan. So, sandali lang po, nais ko pong i-set ang ating camera. Yes! Okay. So, tayo po ay nandito ngayon at nais ko pong i-focus po natin ngayon ang yes, ito po ay nais kong kausapin ang isa po sa mga dato, ano po, mga leader po ng atin pong mga FRs. Ano po, pwede bang tumayo yung atin pong dato, si Dato Jimboy. Dato Jimboy, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir. Bisaya lang sila mga kababayan, ano? Pwede man magbisaya at i-translate nyo na lang sa AI, ano, sa ating mga tagapakinig. Dato Jimboy, pwede mo bang ipakilala yung iyong sarili? Kasi mayong hapon di ay no sa tagatanaw aning channel sa SDA Adventist ano po sila ang ano na so Adventist Facebook ay so ako di ay si Dato Jimboy usa sa kanhi ng General Secretary sa Kalumbay Lumad Organisasyon sa Tibok Northern Mindanao. So kasamtangan nga Vice sa SRC to. Vice CEO sa SRC to o leader sa Peddlers. At yes, mga kababayan, si Dato Jimboy po at marami po siyang mga kasamahang dato na nandito. Pwede ba natin anyayahang tumayo din? Ito po yung isa nilang mga dato po nila, mga leader po ng kanilang pamayanan na ngayon po ay nakikiisa. Ano po? At kasama natin ngayon sa atin pong, pwede po bang pakilala si Dato Junti Sidong. Dato Jinto Sidom, si Dato Raimundo Atbang. Raimundo Atbang. Dato Raimundo. So, marami pa. At isa pa po, mga leaders po ng kanilang pamayanan. Kaway po kayo, magandang hapon po. Maayong ugto, maayong hapon. Maayong hapon. Yes, kaway po kayo, kaway. Yan. Ito po sila, mga leader, at dinala po nila yung kanilang mga pamayanan, ano po, at isinuko sa ating gobyerno, at sa ating pamahalaan, at higit sa lahat sa ating pong Panginoon. Dato Jimboy, balik tayo kay Dato Jimboy. Dato Jimboy, ano yung masasabi mo ngayon? Ano bang nangyayari ngayon dito sa ating San Fernando ngayon, Bukidnon? Una sa lahat sir no, itong forum summit sa mga FRs dito sa San Fernando ay first time pa ito nangyayari dito sa aming bayan sa San Fernando. Laksam. Una po sa lahat sir, kami po ng mga FRs na nabalik sumuko sa gobyerno, balik loob ng gobyerno, ay kami po nagpapasalamat lalo na sa 89th IB na sila mismo ang nag-provide ng mga ganito na FR Summit. Kaya buong pagpasalamat namin dahil sa ganitong paraan ay mapapaabot po namin ang aming mga panawagan at ang mga lahat ng mga problema na dati ay kung kami ay mamagrarally ay ngayon ay personal nang bumaba dito ang mga ahensya ng gobyerno. Ma-address na po namin kung ano ang bawat problema, bawat isa sa amin. Dato Jimboy, ano yung mensahe mo sa ating mga kababayan? Ano yung mensahe mo sa ating mga nakikinig ngayon sa 89.1 FM, AWR 89.1 FM? Sa tagapakinig no, sa ano na ito, dahil
kami ay nandito. Malaking papasalamat namin Ay, dahil ilan ba yung kasama mo, Dato Jimboy? almost 100 ang dito sa ngayon. Okay, 100 plus po sila. Oo, 100 plus. At ngayon ay nagbabalik loob ano po sa ating pong pamahalaan, sa ating gobyerno, sa ating kasundaluhan at nangangako po sila ng payapa ano po na pamayanan at nagnanais na magkaroon ng kaunlaran at payapa na pamayanan at bahagi po ito ay pakikipag-dialogue ano po sa ating mga ahensya ng gobyerno din at sa ating pong pamahalaan. Yes, Dato Jimboy, ano yung masasabi mo, mensahe mo sa ating mga tagapakinig? Isa lang sir sa masasabi ko sa kanila na kami po ay masayang-masaya na nandito na kami, surrender na kami, sumuko na sa gobyerno. At ito, sikapin na namin na mapunan yung mga pagkakamali namin. Gusto namin na sa ganitong mga paraan na gusto namin na bigyan ng aral ang aming mga sarili kung saan kami nagkulang, doon po kami bumabangon. So sa aming mga tagapagpakinig, maraming salamat po sa inyong suporta po ay patuloy na mananawagan at magsuporta sa gobyerno, lalo na sa kaunlaran. Okay, Dato Jimboy, anong mensahe mo sa ating mga FR na kasama ngayon? Sa mga FR, sa lahat ng mga FRs na nakapanood sa ngayon, kami po ay nagpapaabot sa inyo na tulad namin na kung ano ang matutunan natin dito kami ngayon. Gusto namin na mapapakinggan kung ano ang maibigay nila na advice sa amin at gusto po namin na sundin lahat yan hanggat sa aming makakaya. Okay. So maraming salamat Dato Jimboy sa ating pong mga tagapakinig. Ano po, ng 89.1 nakasama po natin na si Dato Jimboy. Ano nga uli yung posisyon mo, Dato Jimboy? Vice CEO po sir sa Vice CEO. sa Sarceto, Dito anong teritoryo? Dito sa Malayag sir. Malayag ang teritoryo. So, ngayon po ay nakakasama po natin at nagkakaroon kami ng magandang usapan dito. Nararamdaman namin yung pagkakaisa ng ating pamayanan. Nararamdaman po natin yung pagkakaisa ng gobyerno, ng pamahalaan at iba't ibang mga sektor. Ang simbahan, kabahagi po. Ang SULADS, kabahagi din po natin. At ngayon po ay nararamdaman natin na tuloy-tuloy na yung pag-unlad ng ating pamayanan kapag tayo magkakaisa para sa layunin ng kapayapaan at pag-unlad ng ating bayan. Maraming salamat, Dato Jimboy. At yes, mga kababayan, nais ko pong i-intervene din at i-focus po natin ngayon. Dito po sa FR din, nakasama natin ngayon, ipapakilala po nila yung kanilang mga sarili. Patatayuin natin ang ating pong isang FR. Alam niyo po, mga kababayan ng FR po ngayon, dati former rebel sila, pero gusto na nating alisin yung rebel doon sa kanilang mga pangalan. Gusto natin ang pangalan na nila ay fully reconciled na. Okay? Fully reconciled na. So, pahawakan natin yung ating camera, dito sa kanan para okay. So, pwede mo bang, sa ating pong mga tagapakinig, sa ating mga kababayan, yung kamay mo, baka makita lang. Okay. Ngayon ay, pwede mo bang ipakilala sa, napapakinggan tayo sa 89.1, FM Manila, at syempre sa Adventist World Radio official page sa Facebook at ganoon din sa YouTube. Kapatid, pwede bang maipakilala mo? Ano yung pangalan mo? Ako pala si Ramil Banawan at dating po din ko sa Kilusan ay si Kamigs, Kaaliwas o Makapugong. Unang-una po, yung totoong pangalan ko, Ramil Banawan. Ramil Banawan. Okay. Kamigs. Okay. So, ibig sabihin, taga dito ka sa bayan ito ng Bukidnon, ng San Fernando? Yes, po. Taga dito ka. So, gaano ka katagal sa Kilusan? Halos umabot po ng 22 years po. 22 years. At nandoon ka sa Kilusan. At ngayon, nagpapasalamat tayo sa iyong pagpapasya, na makiisa sa programa ng ating pamahalaan, makiisa sa programa ng ating gobyerno. Ano yung mga mensahe, sino yung mga tao na gusto mong pasalamatan sa ating pong ginaganap ngayon na programang ito at sa pagbalik loob ng ating mga kababayan? Unang-una po, gusto ko lang i-recognize ang malaking papasalamat ko nitong activity na po. Dahil kung wala sila, wala din itong activity na ito. Unang-una po ang SULAD o ang EWR 360. Yes. Dahil mula pa noon hanggang ngayon ay nandun sila sa mga community na tumutulong sa mga lumad para maipataas ang kamulatan ng mga lumad sa literacy program saan man na mga community na pinakaliblib. So gusto ko ipaabot sa kanila yung papasalamat na malaki sa SULAD Adventist.
Ikapangalawa po, gusto kong pasalamatan ang 89IB nga na isa sa naglungsad dito. Dahil ang 89IB, siya yung nag-sustain at saka nagpatuloy sa pag-sustain sa peace and development dito sa particular sa lungsod sa San Fernando o particular din sa northeastern ng Bukidnon. Dahil kay Colonel Bulao, hindi ito mangyari kung hindi nila ito ginawa. So thank you ma'am and sir at sa 89 Infantry Battalion na tumutulong at i-continue itong programa na ito. Yes, minsan matandaan ko, pero ano yung tunay mong pangalan? Ramil. Oh, Brother Ramil, ngayon, maraming salamat sa pagpapasya mo at sa kapasya mo na makiisa sa panawagan ng kapayapaan ng ating pamahalaan. Alam mo, napakaganda ng programa ng ating gobyerno. At syempre, nandito ang mga ahensya, iba't ibang ahensya ng gobyerno. At syempre, nandito ka ng simbahan. At salamat sa pag-recognize mo sa work ng PWR SULADS, sa mga kabundukan, sa mga literacy, para ipadama namin kasama ang programa ng gobyerno na talagang nagmamahal at nagmamalasakit tayo sa ating mga kababayan. At syempre, kinikilala din po natin sa hapon po ito ang Executive Director po ng NTF-ELCAC, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, si Executive Director General June Torres na nakasama po natin noong nakaraang Webes. At syempre yung mga directors niya ng NTF-ELCA, kasama po si Colonel Franz Montero, Colonel TM, magandang hapon po. Hopefully nakikinig po sila ngayon at ipapaabot po natin ang pasasalamat po ng ating mga FR sa pagkalinga ng gobyerno, sa pag-alalay sa kanila. Ngayon, Ramil, tama? Nakita natin ang mga kasundaluhan, nararamdaman natin yung pagmamahal din nila, na hindi lang patayan, hindi lang gera, pero nandun yung kanilang advokasya na abutin yung ating mga kababayan para maakay sa paglakad sa tamang landas ng buhay. At kagaya nung binanggit ko kanina, salamat sa kanilang mga advokasya. Ang mga sundalo dati noon, okay bata, nakakatakot sila. Pero ngayon, nakikita natin ang mga sundalo ngayon ay nalalapitan natin at nakakalinga natin. Ngayon, kasama rin po natin ang president po ng SULADS, Pastor, si Ramil, 22 years siya. Kita ba kami? 22 years siya sa Kilusan. Okay. At binanggit niya kanina, kahit sa ang kasuluktan ng kulungan, nagpapasalamat siya sapagkat sa literacy program ng SULADS. Alright. At for 22 years na nandito siya sa area na to, na nasa Kilusan, at nakita niya yung serbisyo ng SULADS, ng literacy program, dito sa teritoryo ito. Kaya nandito po ang... Yan, dito sa Bukidnon. Yan, nag-uusap po sila kasi ngayon lang po ito. Ito po yung Mga kapatid, itong probinsya ng Bukidnon, ito po yung pinakaunang cluster ng SULADS na nangyari. SULADS started here 1968. 1968 pa. Kakapanganak ko pa ng panahon na yon. At hindi ko inaasahan na ako pala magdadala ng SULADS sa ngayon, praise God. At ito, inaani na natin ngayon ang bunga ng ating mga manggagawa, yung ating pioneers noon na nagsimula sa programa ng literasya, particularly ang SULADS, Socio-Economic Uplift, Literacy and Anthropological Developmental Services. Ito nga, yung ating kapatid ay siya nagpapasalamat na yung ating literacy program, because SULADS at first is owned and operated by Mountain View College. Nang ito ay lumago na dumadami na ang mga mission school, ibinigay sa ating union, sa ating ngayon ay Southwestern Philippine Union Conference. Ito ang bunga, ito ang ebidensya, mga kaibigan, sa ating mga, to our friends throughout the world. So, for 22 years, alam nila ang existence ng SULADS sa ating pamayanan. Maraming salamat, Ramil. Nagagala kami na naglubunga yung paglilingkod ng SULADS at ng Seventh-day Adventist Church sa pag-ugit sa ating pamayanan para sa maunlad at payapa ng pamayanan. At ngayon, mga kapatid, lumalago kasi ang ating partnership ng AWR 360 ay talagang wala na talaga tayong, hindi na tayo mapipigilan sa ating tinatawag na expansion. By God's help, ating partnership with AWR. Ako po'y nagpapasalamat. I am really expressing my gratitude to AWR leadership
Pastor Dwayne McKay, that this program of SULADS, particularly here in the Philippines, in Mindanao, in Bukidnon, is actually propagating very rapidly at this point of time. Yes, mga kababayan, ano po, hopefully nagiging malinaw po tayo, ano? Okay naman ang reception ng ating phone, very remote po tayo ngayon. At syempre kasama din po natin, itong isa katabi ko po, ano po, si pakilala na ang pangalan ng ating isa sa mga FRs. Hello po sa lahat. Ako po ay si Bibilin Sinunta. Isa po akong friend rescued. Nag-surrender po ako noong December 28 Praise the Lord. ng 2024. And nag-surrender kami sa Mayor. Tapos turn over kami ng 48 IB na nakabase sa Maramat, Bukidnon. At nakita naman namin yung suporta nila sa amin o pagtulong na mabuti talaga at hindi pala totoo yung nasa isip namin noon na ayaw naming sumurrender kasi papatayin kami, i-torture kami, hindi kami tutulungan. So mula nung na buklod ang NTF LCAC na programa ng gobyerno ay nakikita na talaga namin ang malaking pag-unlad o pagbabago ng Philippine Army. Kaya shout out po sa lahat ng mga Philippine Army, lalo na ng Buhay kayo, Philippine Army. 48 IB at saka dito din sa 89 IB na sila ang sa amin, magpatuloy na tumutulong sa amin mula sa 14 IB, papasa kami dito sa 89 IB. At maraming salamat talaga. Sister, ilang taon ka sa Kilusan? Ano po, sumampa po ako sa New People's Army noong May 18, 2003. Tapos sumurrender po ako kasi hindi na namin kaya ng aking 2 years, ha? ngayong 2025 year. Kami sumurrender, then hindi na namin kasi kaya yung kahirapan, kagutom, maraming bombing, namamatay yung kapatid ko na si Ayang doon sa Kanayan bombing, yung 10 ang namatay, casualty sa Malaybalay. Kapatid ko po yung kasama, 10 sila at mga kaibigan ko at mga kapamilya namin. So mula noon, halos mag 1 year din bago kami nag-surrender. Pero ang dahilan talaga dahil sa kahirapan. Tapos sa awa ng Diyos at sa awa ng gobyerno, ng Philippine Army at sa lahat ng mga taong mabubuti, sa mga LGU, local government unit, lalo na sa Quezon, Bukidnon, sa Maramat at dito din sa San Fernando, nakita naman namin na tinanggap kami bilang FR kasi hindi naman talaga madali sa amin na isa kaming FR. Parang nagigilty din kami na tanggapin kaya kami o kaya ano pa kaya ang paghihirap na gagawin sa amin. Tapos ngayon, malaking pasalamat ko po sa lahat na tumulong. Yung sinabi ko na tapos sa Lord. Kasi salamat talaga. Wala naman pa akong kaso na mula na 3 months na kami dito. At nagpasalamat talaga ako at tutulungan naman talaga nila kami. Ayan. So, Sister, Bibilin. Sister Babylin. So, nakita mo sa loob ng mga Ramil, ano? Yes. Nakita nyo na sa inyong pag-assess na hindi solusyon para sa pag-unlad yung pinaglalaban natin yung mag-armas. Yes. Nakita nyo na hindi solusyon yung pag-armas. Ano talaga yung pag-aarmas, yan kasi naman ang sinabi sa amin, no, bago kami nagsumampa, nag-inorganize kami, yun naman talagang sinabi kasi yun talaga ang solusyon. Pero sa 20 years na kasama ako doon at nakikibaga, parang naisip na hindi kayang labanan kasi hindi naman talaga ito solusyon eh. Hindi kaya ang labanan ng gobyerno kasi yun naman talagang gobyerno na sa Pilipinas. Tapos ang problema lang ang ano ba yung gamot ng problema pag ma-resolve yan, wala naman talagang sumapit ng CTP-NPA. So, tayo ngayon, malaking achievement, malaki talaga ang pagbabago ng gobyerno, ng Philippine Army. Kaya marami nang nagbalik loob sa gobyerno. So, nakita ko na dito na pwede tayong magreklamo, pwede tayong sumali sa association o mga peace rally o ano pang mga dialogues para matugunan ang hinaing ng bayan. Yun ang nakikita Sa payapang paraan. Oo, sa payapang paraan kasi hindi kaya yung umawak tayo ng baril tapos iwalay tayo sa ating pamilya. Kaya nga sa pag-surrender ko ang naging reason, ayoko pang mamatay doon na tulad ng mga kasama ko na nabaming na naging corned beef. Andyan pa yung mga anak ko, 4 po yung mga anak ko. So, ayun nga,
hindi pa kami nakabuklod kasi nandiyan pa kami under custody ng 48 AB. Pero hinihintay namin na matirat kami at saka mayroon ang shopping para makapaghanap buhay na po talaga kami. So, dito actually sa Mindanao, mga kaibigan, tuloy-tuloy lang po. Kayo ay nakikipagsabayan sa ating gobyerno, sa ating 89th IB, sa ating Battalion Commander, Lieutenant Colonel Anthony Bulao, at ang ating church naman, sa 70 Adventist Church, ang KWR, ang SULADS, ay tuloy-tuloy yung ating pagtalima, pag-aalaga sa kanila. Na hindi naman siguro malakihan masyado, but ngunit tuloy-tuloy ito dahil ang ating programa, ang ating organization na 70 Adventist Church, may mga departamento tayo na kakalinga sa kanila upang sa ganyan ay sila mabuhay na normal. Yes, mga kababayan, ano po, ang Adventist World Radio po, ang SULADS, ang Seventh-day Adventist Church, nandito po tayo, tutulong po tayo para arugain, kalingain itong mga nagbabalik loob nating mga kababayan. At yes, Baby Lynn at saka Ramil, kayo ay representatives ng 100 plus na mga FR natin dito. At nakakapakinig po lahat po ito kasi this is a whole nation approach. Lahat dito kabahagi. Kagaya po sa programa ng Adventist World Radio 360 Cares, lahat po tayo sama-sama para makamit natin yung kapayapaan at pag-unlad ng ating pamayanan. Maramdaman nating malasakit sa isa't isa. Kaya po nandito tayo, nagkakaisa po tayo. At Baby Lynn at saka Ramil, sa lahat ng mga FRs natin na narito, rest assured na ang ating bansa, ang simbahan, ang gobyerno, ang militar, lahat tayo magsasama-sama tayo para maisulong yung mga pagbabago na gusto natin sa mapayapang paraan. At yes, SULADS, Pastor Yes. Pitugo. Sa totoo mga kapatid, few minutes from now, we will be going to a certain area called Mabuhay to make a survey kasi yung problema nila doon yung patubig na kinakailangan talaga sa kanilang community. At pwede kayo makipagsabayan mga kapatid. Sa anumang paraan, iparating nyo ang inyong magagawang suporta dito sa ating mga maliliit o malalaking proyekto dito sa San Fernando, Bukidnon. Atin pong tutugunan ang kanilang hinaing, yung water system. And by faith, God will provide. Amen. So, Sister Baby Lynn at saka Brother Emil, mga kababayan, patuloy po natin ipanalangin. Patuloy po natin ipanalangin at suportahan ang atin pong mga FRs na nagpasya, na manumbalik sa gobyerno, manumbalik sa Panginoon, at para magkasama-sama tayo para sa isang layunin ng kapayapaan at ng pambuhayan at kaligtasan ng ating pamayanan. Ngayon po, nagtalaga po sila ng umanib po sa kilusan ng KKK, ng kapayapaan, kabuhayan at ng kaligtasan. At sa pamagitan po ng ministry po ng Seventh-day Adventist Church, ng Adventist World Radio, ng SULADS at ng ating pamahalaan, may susulong natin ang isang matagumpay at makadiyos na pamayanan. So magbabalik po kami mga kababayan, interviewin po natin sa susunod po nating pagbabalik po natin. Huwag po kayong aalis, tumutok po kayo sa ating pong 89.1 FM. Makakapanayan po natin ang Battalion Commander po ng 89th IB. Kaya maraming salamat po. Magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender, humbly at His
Yes, mga kababayan, nagpapatuloy po ang ating pong programa ng Adventist World Radio 360 Cares. At live po tayo ngayon dito po sa San Fernando, Bukidnon para po sa isang FR Summit. At makakasama po natin sa sunod na mga araw po ang Undersecretary po ng Department of National Defense, si Undersecretary Angelito M. De Leon. At syempre binabati po natin ang atin pong mga lingkod bayan dyan sa NTF-ELCAC. Nakapiling po natin, kasama natin, kamiting natin yung last Thursday sa atin pong Executive Director, Sir June Torres, at syempre sa kanyang mga Director, Colonel TM. At ngayon, mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa hall na ito, dito po sa San Fernando. Kasama po natin ang Battalion Commander po ng 89th IB, Lieutenant Colonel Bulao. Magandang hapon po, Colonel. Magandang hapon din sa inyo, Pastor, at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa. Yes po, live po tayo ngayon sa 89.1 FM Manila. At ngayon po, Colonel, ano po ba yung nangyayaring event ngayon dito po sa atin pong lugar dito po sa San Fernando? Actually, meron tayong tinatawag na Former Rebels Summit, wherein meron tayong more or less 140 na former rebels na nakilahok sa ating programa. Ito ay bahagi na kanilang transition pagbalik dito sa mainstream ng society. Alam naman natin kung anong pinagdaanan nila nung nasa grupo pa sila ng NPA at ngayon naman na nasa community na sila. So ngayon tinutulungan natin sila kung paano mag-transition, paano mag-immerse ulit dito sa ating komunidad. Colonel, kanina napakinggan natin yung mga interviews doon sa mga datos, sa mga FR, na talagang bago na yung kanilang pananaw, na bago yung kanilang Tama yun. maging yung image ng ating mga military, na nakita nila kung gaano sila inaaruga ng ating gobyerno, iba't ibang ahensya ng gobyerno, nandyan ang simbahan, nandyan ang pamahalaan, ang iba't ibang ahensya, at syempre yung mga military natin, na talagang naramdaman nila na wala yung takot nila. Kasi kagaya ng testimony ni Baby Lynn kanina, ang sabi niya, dati akala namin papatayin kami, torture kami, sasak kami. Pero nakita nila na ang mga military, inaruga sila yan, niyakap sila, inaruga sila, at ina-assist, facilitate yung kanilang reintegration sa community. At yes, napakaganda po ng programa pong ito, ng ating pamahalaan, na nakita nila, sabi, bago na talaga yung mukha ng ating pamahalaan. 22 years, si Ramil at saka si Baby Lynn, na recent lang sila, na kababalik lang nila, mga kapatid, sa tulong po ng pag-facilitate ng 89 IB. At ngayon, Colonel, ano po yung masasabi niyo sa mga nakikinig po sa atin, mga mensahe na gusto niyo pong ipaabot sa gobyerno, sa pamahalaan, sa iba't ibang ahensya, sa ating mga FR? Please, let us hear from you, Colonel Bulao. Unang-una, ang gusto nating iparating sa activity na ito ay may pakita na merong programa na kahanda ang ating gobyerno para sa mga kaibigan natin na nalihis ng landas. Hindi natin sila pinababayaan at itong ginagawa natin ngayon ay testamento na meron tayong komprehensibong programa na kung saan bawat ahensya ng gobyerno ay makanya-kanyang parte na ginagampanan. Hindi lang mga ahensya ng gobyerno, bagkus kasama rin yung mga NGOs, mga religious sectors na naging instrumento kahit paano para maliwanagan at mapabilis ang transition ng ating mga kaibigan na galing sa samahan ng NPA. Pangalawa, ang ginagawa natin ito ay para itong karaban na imbis na bawat agency ang pupuntahan natin, ang ginawa natin ay lahat ng agency pinapunta natin dito. Yes. Sila yung lumapit, binibridge natin yung gap ng mga community ng former rebels at na iba't ibang ahensya ng gobyerno. So dinala natin silang lahat dito, mismo sa Bukidnon, na kung saan andito yung mga napakarami nating kababayan na nabiktima rin ng kilusan ng NPA. So sa pamamagitan ng activity ito ay umaasa tayo na mapabilis yung tulong na maibigay ng gobyerno at mapabilis din yung pag-ahon ng ating mga kasamahan na nagbalik loob para maramdaman din nila kung ano yung buhay na mapayapa, kung ano yung buhay na hindi ka nagtatago, ano yung buhay na wala kang takot, kung ano yung buhay ng normal bilang isang Pilipino.
Yes. So, ngayon po mga kababayan, napakinggan po natin, live po tayo dito po sa San Fernando, Bukidnon. At kagaya po ng programa po ito ng Adventist World Radio 360 Cares, lahat dito kasali. Kagaya po ng panawagan dito, lahat ng ahensya rito kasali. Patuloy niyo pong suportahan, patuloy niyo ipanalangin yung transition program para po sa ating mga FR na gusto natin complete transformation, na hindi lang sila mailista sa mga listahan ng mga nagbalik loob, kundi masiguro ng gobyerno at lahat ng ahensya ng pamahalaan, kasama ang simbahan, kasama ang komunidad, na ma-facilitate yung kanilang complete transformation sa ating gobyerno. At nararamdaman po natin, alam niyo po, damang-dama dito ng ating mga kababayan na mahal po sila ng ating gobyerno. At in fact, sa kasalukuyan po, nagkaroon na po ng commitment tayo. Gusto nating tawagin yung isa sa mga company commander, kung Company hindi pa ako commander. nagkakamali, company commander ng 89IB ng Charlie. Charlie Si company. Company. Charlie Company. At Tsaka nice. Alpha Company. At saka Alpha Company. Gusto natin sila, sorry, gusto nating balitaan, mabalitaan po tayo sa initial, gusto nating ma-implement bago po yung pangangailangan ng ating mga FR communities. Ito. At nandito po, kasama po natin sila ngayon. At syempre, sa pangunguna po ng ating pong Battalion Commander, Lieutenant Colonel Bulao, at merong gustong ibalita, pinapunta agad sila kaninang umaga para po i-check yung community na nangangailangan ng suporta ng ating pahamalan, ng suporta ng bawat isa sa atin. Sir, ano yung pangangailangan dito sa community na kumbaga idinulog sa atin ng ating mga FR? Pastor, good morning po. No? Ibibigay ko lang itong sige, pwedeng hawakan lang, no? Sige, sir. By the way, ako pala si Captain Alikog, no? Naka-area ng Charlie Company. So, area ko po yung Sitio Balaas sa Barangay Mabuhay, which is yung Barangay Mabuhay. May mga concern po sila, Pastor, sa water system, no? So, ngayon, yung mga FR natin na dito sa likod, meron pong naputulan. So, mabot po ng 2 years na hindi nakabayad, Pastor. So, Okay. yun nga, na-survey namin kanina, meron pong source ng tubig. Okay. So, So sir, gaano kalayo yung distansya ng main source ng tubig doon sa community? 1.4 kilometers po, Pastor. Okay, 1.4 kilometers. Tutugunan po ito ng Adventist World Radio 360 Cares. At kagaya po, panawagan po sa lahat ng ating mga tagapakinig, lahat ng ating taga-suporta. Maraming salamat po sa inyong panalangin. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa mga gawain pong ito para sa ating community. At syempre, kasama din po natin si Sir Gloriani. Yes po, sir. Maayong hapon po, sir. Ako po si First Lieutenant John Andrew S. Gloriani, the Company Commander of Alpha Company ng 89IB, sir. So, napakaganda po ng programa to na inilunsad po ng 89IB, itong former rebel summit. So, tapok-tapok diri ang mga tropa, ay mga former rebels na gikan sa iba't ibang lugar diri sa Bukidnon. So, para nga matabangan sila kung unsa to mga concern na ipaabot nila sa AMOA. So karon tulad nga ng nabanggit ni Captain Alikog na yung concern dito sa Sitio Balaas is natugunan na agad tong nabanggit na concern na nasabi nga ng FR kanina. So anak lang man siguro, sir. Yes, hapon. Maraming salamat po. So, Colonel, yung concern ng atin pong FR kanina, na talagang may mga pangangailangan sa community. Nandito po tayo, tulong-tulong tayo, sama-sama tayo sa tulong po ng 89IB, ng Charlie at saka Alpha Company. I-execute natin yung program po as soon as possible na bago po matapos yung summit na ito ay nandun na yung mga materyales na kakailanganin. Hopefully, mailatag na ng community, matapos na at mapatubigan na, malagyan na ng connection at tubig yung kanila pong pamayanan. So ngayon po, babalik ko po ang huling mensahe po ni Bulao. Baka po meron kayong gustong pasalamatan, i-greet, o pagkakataon po natin na maipahayag. We are live, national broadcast, 89.1 AWR FM, Manila. Last message po, parting message para po kay Lieutenant Colonel Bulao. Thank you, Pastor, sa opportunity na binigay niyo sa amin, lalong-lalo na sa 89th IB, sa 1003rd Brigade, at sa 10th Infantry Division. Kami sa 89th IB, sa 1003rd Infantry Brigade, sa 10th Infantry Division, ay laking pasasalamat sa grupo nyo, sa tulong nyo. Hindi magkakatotoo itong adikain natin ito kung wala yung tulong nyo sa amin. Ganon din sa Task Force Balik Loob at sa mga nakasamang ahensya sa programang ito. Ito ay
patunay na ang inyong gobyerno ay may ginagawa, lalong-lalo na ang inyong kasundaluhan. Ang inyong kasundaluhan ay partner nyo sa kaunlaran at katahimikan ng ating lipunan. At ito rin ay panawagan namin, kaya namin ginawa ito sa San Fernando, ay panawagan namin para dito sa mga katabing bayan na medyo marami pang presensya ng mga kaibigan nating nalis ng landas, na gusto namin ipakita na ang programa ng gobyerno ay lehitimo at ito ay tutuparin ng gobyerno gaya ng ginagawa natin sa ngayon. Kaya inikayat namin sila na bago pa huli ang lahat ay makinig, magtanong sa mga nauna sa kanila na nagbalik loob kung ano at paano sila inalagaan ng ating gobyerno. At yes, maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Alam ko po, sobrang na tayo sa oras, 1 hour mahigit na. Pero maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagtutok dito po sa programa ng Adventist World Radio 360 Cares. At from San Fernando, Bukidnon, Mindanao, mga may namahal nating kababayan, nandito po ang Adventist World Radio 360 Cares. Ako po si Pastor Robert Dulay, nagsasabing ang Panginoon nagmamalasakit sa atin. Nagmamahal sa atin ang ating Panginoong Jesus. Si Jesus, nagsabing siya'y muling darating at tiyak na darating, kaya maghanda po tayong siya'y ating salubungin. Sa oras ng pagsubok, may kagapay ka. Kapag ang puso'y nangangailangan, may karamay ka. Kasama si Pastor Robert Dulay, maghatid ng pag-asa at pagkalinga sa ating programa. Ito ang AWR 360 Care.